Mga ka-crypto, sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang nangyayaring galaw sa market na may real impact sa ating holdings. Yan po ay si XRP at kung bakit hindi po niya naabot ang mga bullish targets ngayong taong 2025. Bagamat nag-open po siya ng taon na may napakalakas na momentum matapos po ang 290% jump. Yan ang kanyang 290% na pagtalo noong late 2024. Nagulat po ang marami sa dulo ng taon nang siya po ay nagtala ng 2.76% na loss. Marami pong analysts ang nag-expect ng continuous rally. Pero may tatlong major factors na pumigil sa kanyang paglago. Kaya alamin natin kung ano po ang totoong nangyari sa kanyang journey ngayong taon. At ayan, umpisaan po natin sa ating pinakaunang katanungan kung paano po ba naapektuhan ng SEC versus Ripple case si XRP. Ayan po kay Zach Rector. Ang unang dahilan ng delay ni XRP ay ang matagal na legal battle sa SEC. Ang case ay hindi nagkaroon ng final resolution hanggang August 22, 2025. Kaya halos buong taon ay may cloud of uncertainty sa XRP. Kahit nabawi po ng SEC ang appeal noong March 2025 at pumasok ang mas crypto-friendly leadership, ang settlement negotiations ay tumagal ng buwan dahil sa procedural disruptions. Sa wakas, nagbayad po si Ripple ng $50 million at nakakuha ng waiver para sa future US offerings. Pero nangyari ito late sa taon, kaya delayed ang market confidence at saka institutional participation. At sa ganitong sitwasyon, ang bullish momentum ng XRP ay hindi po nakasabay sa expectations. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang timing ng legal clarity? Kapag walang klarong legal status, ang market ay nagiging cautious. At kahit ang long-term holdings, mga long-term holders ay hindi po agad naglalagay ng malaking kapital. Kahit na si XRP ay may solid fundamentals, cross-border settlement solutions at adoption potential, ang uncertainty sa SEC lawsuit ay parang ballast na pumipigil sa kanyang momentum. Ang early resolution sa first quarter at second quarter ay pwede pong mag-trigger ng mas maagang bullish cycle. Pero dahil late po ang clearance, si XRP ay naipit sa phase ng uncertainty hanggang August. Kaya ang timing ng legal clarity ay may malaking epekto sa market psychology at sa potential price action ng token. Paano naman po naapektuhan ng late arrival ng XRP ETF ang market? Ang pangalawang factor ayon kay Rector ay ang delays sa US-based XRP ETF. Ang issuers tulad po ng Canary Capital, Bitwise, Grayscale at saka Franklin Templeton ay naghihintay muna sa legal clarity bago i-launch ang kanilang ETF. Expected po na ma-launch ang ETF noong October. Pero ang government shutdown ang nag-block sa review process ng regulators. Kaya lumipat po sa November ang debut. Ang Canary Capital ETF o XRPC ay na-launch noong November 13 at sinundan ito ng iba. Ang late ETF launch ay nagbigay po ng liquidity at institutional inflows. Pero masyadong late para maapektuhan ang 2025 bullish target. Kaya sa XRP ay na-miss ang momentum window para sa significant price growth. Ngayon ay ano po ang epekto ng late ETF launch sa liquidity? Kapag delayed ang ETF inflows, ang market ay nawawalan ng bagong kapital. Para sa crypto, timing is everything. Si XRP ay handa na sa bagong demand pero ang liquidity na magpapaangat sa presyo ay dumating sa huling bahagi ng taon, November pa. Ang retail at saka institutional investors ay hindi makapag-take advantage ng early year rally. Ang late ETF inflow ay nagbigay lang ng limited push.
hindi sapat para ma-achieve ang high-end targets ng 2025. Sa madaling sabi, kahit bullish po sa XRP, ang late timing ng ETF ay nagdulot ng missed opportunity para sa malaking rally. At ito ay isa sa 3 key reasons ng underperformance. Ngayon ay ano po ang epekto ng Pending Clarity Act sa sentiment? Ang ikatlong dahilan ayon kay Rector ay ang Digital Asset Market Clarity Act of 2025. Maraming investors ang nag-expect na ito ang magiging legal foundation para sa industry growth. July 17, 2025, dumaan ang bill sa House. Pero dahil sa government shutdown, hindi po natuloy ang Senate review. Ang late legislative progress ay nagpabagal sa regulatory clarity na mahalaga sa market confidence. Kahit na may draft ang Senate Agriculture Committee na nag-classify ng digital assets bilang commodities sa ilalim ng CFTC at nag-reinforce ng decentralization standards, ang market ay naghihintay pa rin sa final floor vote. Kaya si XRP ay hindi po nakakuha ng boost na kailangan niya para sa 2025 rally. Ngayon ay paano naman po naapektuhan ang market psychology? Ang market psychology ay unang naapektuhan ng 3 factors. Una ay ang SEC lawsuit, pangalawa ay ang late ETF launch, at ang pangatlo ay ang Clarity Act. Ang mga traders at investors ay nag-antay ng triggers pero hindi dumating sa tamang timing. Kahit may bullish fundamentals sa XRP, ang narrative ng uncertainty ay pumigil sa market confidence. Ang institutions ay hindi aggressive sa capital deployment at ang retail ay cautious sa short-term moves. Kapag ganito, kahit solid po ang asset, ang price action ay flat o sideways. Kaya ang market ay tila naghintay sa 2026 para po sa naghihintay po ngayong next year o taong 2026 para sa tunay na rally cycle. Ang psychology po ng market ay kasing lakas ng liquidity at saka regulatory clarity. Ngayon ay ano po ba ang ibig sabihin nito nitong bearish itong si XRP? Yan, ayon po kay Zach Rector, ang underperformance sa 2025 ay timing issue, hindi fundamental failure. Sa XRP ay may malakas na ecosystem, institutional adoption at cross-border solutions. Ang bullish thesis ay hindi po patay, ito ay postponed lamang. Kapag sumabay po ang ETF inflows, legal clarity at potential legislative progress sa 2026, may mataas po na chance na ma-achieve ang high-end targets. Ang 2025 missed targets ay hindi po failure, kundi delay sa execution. Kaya bilang trader at holder, huwag pong mawalan ng focus sa long-term narrative. Sa XRP ay handa pa rin sa susunod na rally at ang next year ay napakalaga para sa kanyang price discovery. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang aral po dito ay malinaw. Ang market ay sumusunod sa timing ng liquidity, regulatory clarity at saka confidence. Hindi po sapat ang fundamentals at hype lamang. Kahit bullish po sa XRP, kapag late ang legal resolution, ETF launches at saka pending legislation, na-delay ang performance. Madidelay po ang kanyang performance. Kaya para po sa mga traders at holders, ang 2025 ay halimbawa ng market patience. Ang target po na $2 ay achievable pa rin sa 2026 kung sumabay po ang catalyst. Kaya wag pong ma-distract sa missed targets. Ang long-term view at strategic accumulation po ang magbibigay ng mas malaking advantage. Ang crypto rewards, ang crypto po ay nagbibigay ng reward para sa mga marunong maghintay. Hindi po para sa mga nagre-react lamang or mabilis pong mag-react. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.